Someone here is nagpapakaburo sa work. Okay, but I'm feeling a different vibe from this person. Looks like meron siyang iniinda na something here na parang dinadaan niya na lang sa trabaho para hindi niya lang yun maiisip or para makalimutan niya for a while or para ma-distract yung sarili niya rito. Okay? So, pwedeng madalas tong mag-OT, pwedeng ikaw to or yung kadil mo. So, just like how this resonates. So, nagpapakaburo siya sa work rito. Oops. And whoever this person is, looks like you've already cut this person or you are about to cut this person. Like, I'm hearing finales. So, I think it's your final decision here. Whoa! So, baka kaya siya nagpapakaburo sa work kasi ikakat mo siya sa buhay mo or kinakat mo na siya totally. Like, final na yun. So, that person, yeah. I'm getting the word hurt. So, nasasaktan siya ngayon. Let's see yung nangyayari dito. Pero probably, you do not know because I can sense some kind of a hiding here. Maybe this person is hiding how hurtful it is or how painful it is. But I think there is some kind of a reflection. May nakikita kong reflection dito, no, na parang probably hindi mo nakikita. Okay? Na pwedeng may nangyayari sa kanya rito. Something na pwedeng imposible pagdating para sa'yo or parang never na mangyayari sa kanya, no, na ganyan. So, what is hidden here is something that is true. Parang ganun. Let's keep moving. Okay, thank you. Gosh, I'm hearing false wish. So, it's like someone here is meron siyang nakita na parang akala niya wish fulfillment yun. Pero, it's a false wish. Okay. Usually, kapag nakikita natin yung Ten of Cups energy and the Ten of Coins, diba? We're feeling good about it and I'm too excited to tell it, diba? But this time, this is different. Kahit tabi pa yan. Okay? The spirits and angels are telling me that this reading isn't the type of reading, okay? Na isi-celebrate kung sino man, okay, yung makaka-resonate dito sa reading na ito. So, ilatag naman na natin lahat ng energy sa ating table right here. So, we do have here the Hermit. And there's this Eight of Cups. And look at that, the Nine of Swords. Okay. And this one, nagpapakita siya, okay, so I can see that someone here gift to another. Okay? At maaring yun na nga yung false wish at naging dahilan kung bakit nag-close ang chapter na ito, no, sa pagitan mo at ng individual na ito. So, yan mga babes, no, bago natin simulan ng reading na ito, reminders that this is not for everybody. So, just pick up the messages na tingin mo para sa inyo. And kung feeling mo na ang reading na tayo for you, then this reading might be really for you. Okay? So, what I'm picking up right here, mga babes, no, this is somewhat similar dun sa ginawa kong reading with Taurus. Okay? So,
you could be dealing with the Taurus right here. Pero kasi nakikita ko rin dito na strong rin kasi na ang dahilan ng betrayal. May betrayal dito has something to do with money. So, ilalagay ko pa rin yung link doon. Sa kabilang channel kasi yon, mga babes, ilalagay ko dito sa description box. So, kung gusto ninyong panuorin, no, yung reading na yon that I did dun sa isang channel, because this is somewhat giving me, okay, na parang konektado ito dun. Doesn't need to be na, I mean, for Taurus lang yun, ibig sabihin for Taurus lang, hindi mga babes, no? Kasi there is also some kind of mga energies, no, na connecting, okay, doon sa parang storyline, yan, no? So, strongly right here, the betrayal also has something to do with money. Okay? The biggest karma that this person ay hinaharap ngayon, ikaw ang biggest karma niya. Tower right here in the sun. Cut that. Ikaw yung biggest karma nitong tao na to. Yan. There's a betrayal right here. At ang daming energy sa nakukuha ko dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano, pwede nyo panoorin yung reading na ginawa ko dun, no. So, nakikita ko dito mga babes, no, that someone here could probably saw something na wish fulfillment in the past, but it turned out to be na kaya nga false na mali, no. Hindi pala yun yung wini-wish niya, hindi pala talaga yun yung hinahangad ng puso't damdamin niya. And that false wish caused the ending of a connection right here, ending of a relationship with you. Look at this. I want you to see this. This is this person's energy. Four of Swords energy. Wala, tamang tulala lang siya rito. Okay? Tamang inaalala niya na lang, no, itong 10 of Cups energy at 10 of Wands energy na to, no, because this person had it all with you. Okay? Meron siyang magandang connection sa'yo, may maganda siyang nakikita, no, na malaki ang potential mo talaga, no, na talagang minahal mo siya, no, inalagaan, no, pinakitaan ng mga magaganda na mga sides mo, no, ikaw to na binigay mo lahat, no, oras, panahon mo, no, at pati yung mga bagay na gusto niya, no, yung mga luho niya, nakikita ko yun dito, no, at para maging ganito siya, this is this biggest realization nitong tao na to, no, na nasa kanya na pala yung tamang tao, pero pinakawalan niya pa. See? Ngayon, nananatiling mga babes, no? Wala siyang magawa about the situation. Okay? Yung iba, gumawa na ng move dito with the Six of Cups energy. Yan, no? This is a movement right here. This could be a past romantic relationship. Could be an ex-person. Okay? Kasi ang linaw na rito mga babes, no? Ng mga kaganapan. No? This person now lost in this game, his own game or her own game, wala tayong gender dito. Okay? Meron siya ditong in-offer or i-offer pa lang, timeless ito, no? Pwedeng tapos na for others, pwedeng nangyayari ngayon or pwedeng hindi pa para sa iba naman. So nakita ko rito, no, na kaya wala na siyang magawa sa sitwasyon, hindi niya na mababalik to. Happy family with you. Pwedeng may pamilya kayo, pwedeng kasal kayo, pwedeng hindi, pwedeng ka-live-in ka niya for so long, no? Pwedeng, mga babes, no, boyfriend or girlfriend kanya ng matagal, okay? Pero alam niya kung gaano ka ka-invested sa kanya. Alam niya kung paano mo siya inalagaan, pinakitaan ng maganda, alam niya kung paano mo ibinigay yung lahat ng kaya mong ibigay, no? Simula dun sa mga material things hanggang sa para suportahan siya sa mga pangarap niya. Lahat yun. Ito yun, no? Nakikita niya na to, no? Inoffer niya sa'yo to, so yung iba pwedeng kamakailan lang, no? Lumapit to sa inyo, no? Inoffer niya yung reconciliation na yan. Ganito yan. Bago siya lumapit, ganito yan. Okay? Inoffer niya yung reconciliation na yan, ang pakikipag-ayos na yan, no? Pero nakuha natin yan ganito. So,
So, ibig sabihin, tinanggihan mo with the Four of Cups energy ang reconciliation na yan. Okay? Tinanggihan mo or tatanggihan mo yan. Yun ang nakita ko rito. So, kung ano mang klaseng betrayal yun ang nagpa-endo ng relasyon ninyong dalawa. So, itong tao na to, no, nakikita niya rito yung halaga mo talaga. Okay? Wala nang ibang tao makakapagbigay sa kanya nitong 10 of Cups, 10 of Coins energy. See, hinayang na hinayang tong tao na to, no? Ikaw yung biggest karma niya. One mistake, nawalang lahat. Yun yun. No? Nawalang lahat dahil lang sa isang pagkakamali rito. No, na pinabayaan niya lang ng ganun lang. Ganun yung nakita ko sa taong to eh. Tingnan mo, natulala siya dyan, no? Nakahangi yung 3 sword, no? Dyan. Kasi, mga babes, no? Yung third party na yan, yung lumalabas dito na false wish fulfillment or false wish. Yang wish na yan, yung dahilan kung bakit nawala sa kanya to. Ikaw to, yung tinutukoy niya rito, yung magandang connection with you, yung sa lahat ng options nakikita niya na ng malinaw na ikaw talaga tong 10 of coins and 10 of cups na ito. Ikaw pala talaga yung na-realize niyang mahal niya. Ikaw pala talaga yung pinakaangat sa lahat. No? Nagkamali siya rito pero huli na. Kasi tinanggihan mo or tatanggihan mo rito yung reconciliation na i-offer niya. No? And this person right here is wala siyang magagawa dito sa sitwasyon na ito, kundi tanggapin na lamang, no? Na alam niya sa sarili niya, mga babes habang buhay niya, hermit, okay? Habang buhay niya talaga, no? Nasisisihin yung sarili niya rito, no? Hermit to the 8 of Cups energy, no? Tinalikuran niya kayo, yan, no? Hanggang sa pagtanda niya, when this person gets old, okay, whether makakonect pa siya ng maraming tao rito, no, hindi ikaw yun. Yung pagmamahal na pinakita mo, no, hindi yun kayang pantayan ng ibang tao. Yung pag-aalaga, pag-asikaso mo sa kanya, no, hindi niya yun mahanap sa iba. Alam niya yun, kaya nga siya ganyan, in 9 of Swords energy. Alam niya, no, na habang buhay niyang dadalhin at pagsisisihan itong ginawa niya na to. Inabuso niya kasi, no, pinapakita kasi sa akin dito mga babes, na inabuso niya rito yung kabaitan ninyo eh. Kasi mapagbigay ka eh. Parang, alam mo, may nakita ako sa online, ang ganda, parang bagay sa akin yun. At talaga, magkano yun? Tapos hindi niya sinasabi sa'yo, no, pero ikaw sinusurpresa mo siya, no, binibili mo sa kanya yun, binibigay mo yun sa kanya kahit hindi niya hingin, no. Tapos ikaw, alam mo yung ikaw, mga babes, no, lulutuan mo pa to ng sinangag tsaka itlog na to sa ikaw, ano ka lang, no, tamang kape ka lang, no, or tamang inom ka lang ng tsaa, no. So whatever the case may be, you give too much to this person even though you're giving less to yourself. The big amount or big portion of your money or your salary, you are giving this to this person without asking anything in return. Ganun ki. Okay lang, bigay ako sa kanya na regalo kasi gusto niya to eh. Yan. Naaalala niya yun. Yung mga sinasabi ko sa inyo, this is not just, you know, no, this is something that I'm seeing. This person is seeing how different you are. Okay? Sa mga nakakonik niya or kung may third parting tao, nakikita niya ngayon, nakukumpara niya yun ngayon. No, meron siyang flashbacks dito, no, and I'm seeing right here that yun nga, no, you tend to, okay, kumakain ka rito, no, hindi sa naghihirap kapag pagdating sa money, okay? Pero yung portion, yung malaking portion when it comes to money, no, kung isipin mo, sahod mo yun, pero yung malaking portion na napupunta sa kanya, kasi you are supporting that person more than, okay, how you support yourself. You are a giver, you're so generous, and now this person is seeing clearly, okay, na ngayon na gusto niyang magseryoso pagdating sa pag-ibig, ngayon na gusto niya mga babes, no, na maging matured dito, no, ngayon naman nawala ka na. This person is feeling the karma. This person is, I'm hearing, faking a smile.
This person could probably faking na masaya siya ngayon. So, kung nakikita mo man siya online or nakakarinig ka ng balita sa kanya and naririnig mo na okay lang siya ngayon, no? Those are all fake. Those are all just hiding his or her true feelings. This person is like wearing a mask, not showing how what hindi niya pinapakita kung gaano siya rito, mga babes, no, ka-disappointed sa sarili niya. Kung gaano siya rito kalungkot, no, na wala ka na. Kasi ikaw, yung biggest karma niya. Ikaw yung nagpagising sa kanya rito sa katotohanan ng buhay, no, na nasa iyo na nga, 'di ba, hinayaan mo pang mawala. Marami talagang ganun, mga babes. Nare-realize nila, no, kapag kawala na. Saka sila may ganong klase ng realization. Okay? So, kung sino man to, this person is faking a smile, pero deep down inside, para siya ritong dinudurog, no, ng I'm hearing bulldozer. Diba? Bulldozer. Diba? So, whoever this individual is, yeah. You know, I'm hearing that song, like, stop pretending, don't tell me cause it hurts. Yeah, don't speak, I know what you're thinking. So yeah, I think it's something related here, no? Siguro lumapit na to sa inyo or lalapit ito sa inyo, no? It's like, parang sinasabi mo rito na stop, huwag ka na magpanggap, kilala na kita. Na stop pretending. Don't tell me cause it hurts. Wag ka nang magplanong bumalik sa buhay ko kasi every time na makikita kita, pinapaalala mo lang rito yung mga bagay na masasakit na nagawa mo or nadulot mo sa buhay ko. Kaya pala you're saying, no? It's like, don't speak, ayaw kitang marinig na magpaliwanag. Okay? It's like you showed this person how angry you are, or if not, you are just telling this person that you are not gonna giving him another chance anyway. Definitely, no? Kaya pala siya ganito. Okay? Kasi wala na siyang magawa sa sitwasyon. Because you're saying no. Yan, no? Mangangarap, mananaginip na lang siya rito, mga babes, no? Malinaw na malinaw. Tower and the sun. You are this person's biggest karma. So, thank you so much. Love and light. Annyeong.